Isang mainit na pagbati, mga kapuso. Nagbabalik po ang inyong lingkod sa Kwentong Puso. Sa bawat isa sa atin mayroong isang pangarap. Para kay Liana, ang pangarap niya ay kasing simple ng kanyang mga ngiti. Ang mabigyan ng magandang buhay, ang kanyang pamilya sa Batangas. Dala ang tapang at dignidad. Lumuwas siya patungong Villa Ilustre, isang paraisong pangmayaman. Bit-bit ang pag-asang dito niya matutupad ang lahat. Ngunit hindi niya alam, ang mismong kabutihan ng kanyang puso ang magiging dahilan upang siya ay subukin ng tadhana. Sa lugar kung saan ang lahat ay kumikinang, ang tunay na ginto ay madalas natatabunan ng putik. At ang lahat ng pag-asang iyon ay biglang maglalaho. Sa isang boses na kasing lamig ng sahig na marmol na kanyang tinatapakan. Let's be clear, Miss Liana. Maraming nag-aabang sa posisyon na to. Isa kang simpleng probinsyana. Don't give me a reason to regret this decision. Parang may bumara sa lalamunan ni Liana. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ni Ma'am Katrina ay tila lalong lumamig. Nakaupo siya sa isang mamahaling upuan sa harap ng isang malawak na mesa, pero pakiramdam niya ay napakaliit niya. Ang salitang probinsyana, ginamit ito ni Ma'am Katrina na parang isang kasalanan, pero para kay Liana, ito ang kanyang karangalan. Sa isip niya, biglang sumagi ang amoy ng kapeng barako na tinitimpla ng kanyang tatay tuwing umaga. Ang nangiti ng kanyang nanay, pinilit niyang ngumiti, isang nangiting magalang, kahit ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay nagsisimula ng manlamig. Makakaasa po kayo, ma'am. I will do my best. Tumangulang si Katrina. Ang mga mata nito ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong emosyon. Kinuha nito ang kanyang resume at inilagay sa isang folder. You can go. Just wait for our call. Tapos na. Paglabas ni Liana sa building, doon lang niya naramdaman na kanina pa pala niya pinipigil ang kanyang paghinga. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Mahigpit ang kompetisyon, alam niya iyon. Pero hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng pagtrato. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, pabalik sa tinutuluyan niyang maliit na kwarto, muling sumagi sa isip niya ang mga bayarin. Ang utang na loob ng kanyang pamilya sa mga kamag-anak na tumulong sa pagpapaaral sa kanya. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanila. Bigla, may narinig siyang isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng mga nababasag na baso. Sa unahan niya, isang matandang lalaki na nagtitinda ng taho ang natumba. Ang dalawang malaking lalagyan niyang metal ay bumagsak sa semento. Tumapon ang matamis na arnibal at kumalat ang mga sago at maliliit na plastik na baso sa bangketa. Napahinto ang ilang tao para tumingin pero walang tumulong. Nalimutan ni Liana ang sarili niyang problema. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya. Tay, okay lang po kayo? Tanong niya habang inaalalayan ang matanda na bumangon. Ay nako, Ineng, ang mga paninda ko. Nanghihinayang na sabi ng matanda, ang mga matay naluluha habang tinitingnan ang nasayang na taho. Hayaan niyo na po yan, Tay. Ang importante, hindi kayo nasaktan, sabi ni Liana. Agad siyang umupo para tulungang pulutin ang mga baso at linisin ang kalat. Hindi alintana na baka madumihan ang kanyang disenteng damit na suot para sa interview. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster at may takip na salakot sa ulo ang nakamasid. Siya si Aling Ellen. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagwawalang bahala ng iba at nakita niya ang kusang loob na pagtulong ng dalagang estranghero. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Liana hanggang sa matapos itong tumulong at magpaalam sa matandang magtataho. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Liana, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan niyang sinagot. Hello? Is this Liana?
from Villa Ilustre HR. Congratulations! You're hired! You can start tomorrow! Hindi makapaniwala si Liana. Napasigaw siya sa tuwa. Talaga po? Maraming salamat po. Report to the front desk at 8 a.m. Your direct supervisor will be Miss Katrina Sandoval. Biglang nawala ang nangiti sa mga labi ni Liana. Si Ma'am Katrina. Sa Villa Ilustre, isang bagong kabanata ang magsisimula para kay Liana. Isang kabanata ng pag-asa at ng mga pagsubok na hindi niya pa lubos na naiisip. At sa ngiti ni Katrina na naaalala niya kaninang umaga, alam ni Liana na hindi magiging madali ang lahat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Doña Elena. Ngunit sa munting silid sa likod ng Villa Ilustre, hindi siya si Doña Elena. Siya si Aling Ellen. Ang mamahaling bestida ay napalitan ng lumang duster. Ang mga alahas ay nakatago sa isang safety deposit box. At ang pumalit dito ay ang mga kalyo na unti-unti nang nabubuo sa kanyang palad. Habang tinitimpla niya ang kanyang kapeng instant, muli niyang naalala ang kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Isang mabuting tao, ngunit minsan ay naging bulag sa pag-ibig. Naalala niya kung paano niya kinailangang ipaglaban ang kanilang pamilya laban sa isang babaeng ang habol lang ay ang kanilang yaman. Muntik nang masira ang lahat. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa anak ko. Bulong niya sa sarili. Hindi kay Marco. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Para siyasatin, hindi gamit ang mata ng isang mayaman, kundi gamit ang mata ng isang ordinaryong tao. Mainit ang sikat ng araw sa mga hardin ng Villa Ilustre. Para sa mga bisita, ito ay paraiso. Para kay Aling Ellen, bawat patak ng pawis ay isang paalala ng kanyang misyon. Habang nag-aalis siya ng mga damo, narinig niya ang matinis na boses ni Katrina. Mang Kiko, ano ba naman ito? Look at these dried leaves. Hindi ba't sinabi ko na dapat spotless ang daanan na ito? Nakayuko si Mang Kiko, isang matandang hardinero na mas matagal pa sa resort kaysa kay Katrina. Pasensya na po, ma'am. Kakalinis ko lang po kanina, pero malakas po ang hangin. I don't need excuses. I need results. Putol ni Katrina. Isa pang pagkakamali na ganito, baka sa labas ka na magwawalis. Napakagatlabi si Aling Ellen. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Mang Kiko, ang hiya sa mukha nito. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang mamahaling kotse ang huminto sa di kalayuan. Mabilis pa sa 4:00, nagbago rin ang mukha ni Katrina. Ang kaninang kunot sa noo ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Mr. Tan, welcome back po. We missed you here at the villa. Parang walang nangyari. Parang hindi siya kakasigaw lang ng isang taong halos kasing edad na ng kanyang ama. Naiiling na lang si Aling Ellen at bumalik sa kanyang ginagawa. Iyon ang klase ng tao na kinatatakutan niya para kay Marco. Isang ahas na nagbabalat kayong tupa. Maya-maya, habang nakaupo siya sa ilalim ng isang puno para magpahinga, isang anino ang tumakip sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Liana, nakangiti, at may hawak na isang bote ng malamig na tubig. Nay, heto pong tubig, alok ni Liana. Ang boses niya ay malumanay. Kanina ko pa po kayo napapansin, tirik na tirik po ang araw, baka po kayo mauhaw. Nagulat si Elena. Sa loob ng ilang araw niya bilang si Aling Ellen, sanay na siyang hindi pinapansin o tinitingnan na may halong awa. Pero ang alok ni Liana, iba ito. Hindi ito awa. Kalinga ito. Salamat, Ineng. Sabi niya, tinatanggap ang bote. Sa pag-abot niya ng bote, aksidenteng nahulog ang kanyang maliit na pandukal. Mabilis pa kay Aling Ellen na yumuko si Liana para kunin ito. Sa pag-abot niya pabalik, nagdikit ang kanilang mga kamay. Ang isa'y makinis at bata. Ang isa'y nagsisimula ng kumapal dahil sa paghahardin. Ngunit ang naramdaman ni Elena ay hindi ang pagkakaiba ng kanilang balat.
kundi ang init ng isang tunay na koneksyon. Isang simpleng kabutihan na hindi nabibili ng pera. Nako, salamat ulit ha, sabi ni Elena na medyo nahihiya. Walang anuman po, Nay. Sige po, kailangan ko na pong bumalik sa pwesto ko. Mag-iingat po kayo sa init. Nakangiting paalam ni Liana bago tumalikod at maglakad pabalik sa lobby ng hotel. Sinundan siya ng tingin ni Elena hanggang sa mawala siya sa paningin. Dalawang babae sa iisang lugar. Si Katrina na kumikinang sa labas pero puno ng lason sa loob. At si Liana na simple sa panlabas na anyo ngunit may pusong ginto. Sa paglalakad ni Liana, nasalubong niya si Nanay Delia, ang pinakamatandang kusinera sa villa na palabas mula sa kusina. "Oh, Liana, anong nginingiti-ngiti mo dyan?" bati nito. "Wala po, Nay Delia. Ang ganda lang po ng umaga," sagot ni Liana. Ngumiti ang matanda, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Mabait kang bata, Liana. Mag-iingat ka kay Katrina ha. Huwag mong hayaang apakan ka niya." Humina ang boses nito. May pinagdaanan din yan, kaya siguro ganyan. Hindi na nakapagtanong pa si Liana dahil tinawag na ulit si Nanay Delia pabalik sa kusina. Naiwan siyang nag-iisip. Ano kaya ang kwento sa likod ng kasungitan ni Katrina? Samantala, naiwan si Aling Ellen sa ilalim ng puno. Hawak ang bote ng tubig na bigay ni Liana. Mas lalo siyang naging kumbinsido sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang protektahan si Marco. Kailangan niyang makasiguro. Biglang nag-vibrate ang mumurahing cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Isang teleponong walang makakakilala na pag-aari ng isang donya. Binuksan niya ang mensahe. Galing ito sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat pero sapat na iyon para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. "Mom, confirmed. Marco lands in 3 days. Napahigpit ang hawak ni Elena sa cellphone. 3 araw. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Malapit nang magsimula ang tunay na laro. Walang sino man sa Villa Ilustre ang nakakaalam na ang tagapagmana ay darating ng mas maaga sa inaasahan. Walang grandeng salubong, walang red carpet. Isang simpleng sedan lang ang pumarada sa harap ng lobby at isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at maong ang bumaba. Si Marco. Pagkatapos ng 10 taon sa Switzerland, sa wakas, umuwi na siya. Hindi muna siya nagpakilala. Gusto muna niyang magmasid, maramdaman ang lugar na ipinamana sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa front desk, isang boses ng dayuhan ang narinig niyang nagrereklamo ng malakas. "This is unacceptable. I specifically booked a suite with a view of the sea, not the garden." Sa likod ng counter, nakatayo si Liana. Kalmado ang kanyang mukha, kahit na halatang naiipit na siya sa sitwasyon. "I understand your frustration, sir. I'm checking now if there are other available suites." "You've been checking for the last 10 minutes. I want to speak to your manager." Dito na pumasok si Marco. Lumapit siya sa counter na may magiliw na ngiti. Hindi bilang may-ari, kundi bilang isang kapwa bisita. "Excuse me, sir," sabi niya sa dayuhan. "I couldn't help but overhear. You know, they say that the garden view here is a well-kept secret. At night, when the fireflies come out, it's magical. Something the sea can't offer." Napatigil ang dayuhan. Tiningnan niya si Marco, tapos si Liana. Nagpatuloy si Marco, lumingon siya kay Liana at kumindat. Ginamit niya ang isang lumang kasabihan sa Batangas na natutunan niya sa kanyang lola. Sabi nga po nila, ang kapeng itinanim sa hardin, mas matamis pag niluto sa pag-ibig. Hindi naintindihan ng dayuhan ang sinabi ni Marco, pero naintindihan niya ang tono, isang tono ng pagkumbinsi at pagiging palakaibigan. Ngunit si Liana, naintindihan niya. At sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, isang totoong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi pilit, isang tawang umabot sa kanyang mga mata.
Nawala ang galit ng dayuhan. Fireflies, you say? Fine, I'll give it a try. But if I don't see any fireflies, the first round of drinks at the bar is on me, sir. Mabilis na sagot ni Marco. Napangiti ang dayuhan at sa wakas ay umalis. Naiwan si Liana at Marco sa harap ng counter. Medyo nahiya si Liana. Salamat po, sir. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Marco. Just Marco. Sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. At wala yon. Parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo dati? Hindi po yata, sir. Marco. Sagot ni Liana habang inaabot ang kamay nito. Sa paglapat ng kanilang mga palad, may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanya. Bago pa man makapagsalita ulit si Marco, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Sir Marco, you're here. Welcome back. Si Katrina. Nakatayo siya roon. Suot ang kanyang peking ngiti. Pilit na inaagaw ang atensyon ni Marco. Agad siyang lumapit. Halos isinantabi si Liana. We weren't expecting you until Friday. We could have prepared a proper welcome. Sabi ni Katrina. I prefer it this way. More simple. Sagot ni Marco. Magalang pero halatang hindi interesado. Ang mga mata niya ay bumalik kay Liana. Naramdaman ito ni Katrina. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng ngiti. Kinagabihan, habang papalitan na ang shift ni Liana, muling lumapit si Marco sa front desk. Liana, tawag niya. Tapos na ba ang trabaho mo? Nagulat si Liana. Oo po, Marco. Gusto mo bang maglakad-lakad muna sa hardin? Gusto ko lang sanang may makausap na hindi ako tinatawag na sir. Sa likod ng isang malaking halaman, nag-aayos ng mga paso si Aling Ellen. Narinig niya ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa di kalayuan, papalabas na sana ng opisina si Katrina nang matanaw niya sa salaming bintana ang dalawa, si Marco at si Liana, na magkasamang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Ang ngiti sa labi ni Aling Ellen ay pag-asa. Ang ngiti na nawala sa mukha ni Katrina ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Habang pinapanood niya ang dalawang anino na naglalakad sa hardin, ang kanilang mga tawa ay mahinang umaabot sa kanya. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Matigas ang kanyang panga at ang mga kamay niya ay ikinuyom niya sa kanyang tagiliran. Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ang isang simpleng probinsyana ang sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang giyera para sa puso at yaman ni Marco Ilustre ay opisyal nang nagsimula at gagawin ni Katrina ang lahat para masigurong siya ang mananalo. Ang hangin sa hardin ay malamig at ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche ay tila pabango ng isang payapang gabi. Pero para kina Marco at Liana, ang mundo ay tila huminto sa kanilang dalawa. So, 10 taon sa Switzerland, basag ni Liana sa katahimikan. Hindi ka po ba nalungkot? Ngumiti si Marco. Sobra, lalo na pag naaalala ko ang adobo ni Mama. Walang tatalo doon. Nagtawanan sila. Pero seryoso, mahirap mag-isa. Ikaw, taga saan ka nga ulit sa Batangas? Sa isang maliit na bayan lang po sa may San Juan, sagot ni Liana. Biglang may dumaang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Miss ko na nga po sila tatay at nanay. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa tono nito. May problema ba? Umiling si Liana. Ayaw maging pabigat. Wala naman po. Mga normal na problema lang. Alam nyo na, mga bayarin, kailangang maging praktikal. Pero nakita ni Marco ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Liana, ang pamilya ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Tumango si Liana at sa pagkakataong yon, hinayaan niyang makita ni Marco ang totoong nararamdaman niya. Panganay po ako. May utang na loob din po kami na dapat bayaran.
Sila ang nagpaaral sa'kin, kaya responsibilidad kong suklian yon. Ganon naman po sa probinsya, di ba? Tulungan. Walang pagmamalaki sa boses ni Liana, tanging simpleng pagtanggap sa kanyang tungkulin. Humanga si Marco. Sa mundong ginagalawan niya, sanay siya sa mga taong ang iniisip lang ay ang sarili. Pero si Liana, ang buong mundo niya ay umiikot para sa iba. Hindi ba mahirap? Tanong ni Marco. Tumingin si Liana sa mga bituin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi naman po kahirapan ang walang pera. Ang totoong mahirap, yung walang dignidad. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng diretso sa puso ni Marco at sa puso ni Aling Ellen na nagkukunwaring nagdidilig ng mga halaman sa di kalayuan. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Katrina. Hawak niya ang kanyang telepono. Sa huli, pinindot niya ang numero ng isang pinsan na matagal na niyang hindi kinakausap. Hello, Brenda? Si Katrina to. Oo, ako nga. Kamusta na? May kailangan sana akong pabor sa'yo. Isang malaking pabor. Pwede ba tayong magkita bukas? Sa pawn shop mo. Kinabukasan, isang maliit na insidente ang nangyari sa hardin. Si Aling Ellen, sa kanyang katangahan, ay natapunan ng isang sako ng lupa ang kanyang duster. Marumi at puno ng putik ang kanyang damit. Sakto namang dumaan si Katrina patungo sa isang meeting. Nakita niya ang itsura ni Aling Ellen. Tinaasan niya ito ng kilay at may pandidiring sinabi, Diyos ko naman, Aling Ellen, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ang dugyot. Hindi man lang ito huminto para tumulong. Makalipas ang ilang minuto, si Liana naman ang napadaan. Dala ang isang tray ng kape. Nang makita niya ang kalagayan ni Aling Ellen, agad niyang ibinaba ang tray. Nako, Nay, anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong niya. Kumuha siya ng panyo sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang putik sa damit ng matanda. Halika po. Nay, tulungan ko kayong maglinis sa likod. Pinanood lang ni Aling Ellen ang dalaga. Ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ay nagpapatunay sa lahat ng kanyang inaasahan. Ngunit ang tahimik na mundong ito ay biglang nayanig. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa lobby, isang mayaman na bisita, isang kilalang socialite, ang humihiyaw. Nawawala. My diamond bracelet is gone. It was right here on the table. Nagkagulo ang mga staff. Ang mga gwardya ay mabilis na rumesponde. Nagsimula ang panik. Isang mamahaling bracelet ang nawawala sa loob mismo ng Villa Ilustre. Sa gitna ng kaguluhan, lahat ay abala. Maliban kay Katrina. Nakatayo siya sa isang tabi, kalmado. Hindi siya tumitingin sa nagwawalang bisita. Ang mga mata niya, na parang isang agila, ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Diretso sa kinatatayuan ni Liana. Ang buong lobby ay napuno ng tensyon. Bawat sulok ay siniyasat. Bawat staff ay kinakausap. Pakiramdam ni Liana, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sinusuri. Hinuhusgahan. Siya ang pinakabago. Siya ang pinakamadaling pagdudahan. Pagkalipas ng halos kalahating oras, isang janitor ang sumigaw. Nandito po. Nakita ko na. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang bracelet ay natagpuan sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman malapit sa exit. Isang lugar na walang katuturan. It must have just fallen off, sabi ng isa sa mga staff. Pero hindi yun ang nakita ni Katrina. Nakita niya ang isang perpektong oportunidad. Lumapit siya, kinuha ang bracelet gamit ang isang panyo at hinarap ang lahat. I'm glad the item has been recovered. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pero nakakapagtaka na dito ito natagpuan. Posible na may nagtangkang kumuha nito. Pero natakot ng magkagulo, kaya itinapon na lang kung saan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata niya ay dumaan sa bawat staff. Ngunit mas matagal itong tumigil kay Liana. Dahil sa insidenteng ito, I am ordering stricter security measures.
Simula bukas, magkakaroon ng random inspection sa mga locker ng lahat ng empleyado, lalo na sa mga bago. We need to make sure na ang mga pinagkakatiwalaan natin sa villa ay tunay na mapagkakatiwalaan. Parang isang sampal ang naramdaman ni Liana. Hindi man binanggit ang kanyang pangalan, alam niyang siya ang pinapatamaan. Ramdam niya ang mga bulungan, ang mga sulyap. Nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Katrina, that's unfair. Biglang sabat ni Marco, na kanina pa tahimik na nanonood. It could have been an honest mistake. There's no need to treat your staff like criminals. Humarap si Katrina kay Marco. Sir Marco, with all due respect, this is about the security of our guests and the reputation of the villa. It's better to be safe than sorry. And it's better to be just than paranoid. Ganti ni Marco. Ang tingin niya ay lumipat kay Liana. Isang tingin na nagsasabing, I'm on your side. Natigilan si Katrina. Ang mapahiya sa harap ng lahat at ng taong gusto niyang makuha ay isang malaking insulto. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Pero pinanatili niya ang kanyang ngiti. Of course, sir. Your input is noted. Nang matapos ang gulo, tumakas si Liana papunta sa staff locker room. Gusto na lang niyang mag-isa. Sumandal siya sa pader at napapikit. Sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Huwag kang iiyak, bulong niya sa sarili. Wala kang ginawang masama. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Pagmulat niya, nakita niya si Nanay Delia. May hawak na isang maliit na paper bag. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang supot kay Liana. Amoy pa lang, alam na niya. Adobo. Ang paborito niya. Kumain ka. Simpleng sabi ni Nanay Delia. Ang mga matay puno ng pag-unawa. Kailangan mo ng lakas para sa mga ahas dito. Sa simpleng gesture na yon, gumaan ang pakiramdam ni Liana. May isang taong naniniwala sa kanya. Samantala, sa isang pasilyo, hinarang ni Katrina ang isa sa mga security guard. Nakita mo ba kung paano siya ipagtanggol? Mahinang sabi ni Katrina, puno ng pait. Bantayan mo ang bawat galaw ni Liana. Gusto kong malaman ng lahat. Ang laman ng locker niya, ang mga kausap niya, lahat. Masusunod po, ma'am, sagot ng gwardiya. Kinagabihan, bago umuwi, nakasalubong ni Marco si Katrina. Katrina, about what happened earlier. Simula ni Marco. Pinutol siya ni Katrina. Ang nangiti nito ay kalmado na ulit. Pero ang mga matay malamig. No need to apologize, Sir Marco. I understand. You have a good heart. Huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. You're too kind, Sir Marco. Sometimes people take advantage of that. Iniwan niya si Marco na nakatayo doon. Ang mga salita niya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nag-iiwan ng isang maliit ngunit nakakabahalang butil ng pagdududa. Lumipas ang ilang araw na may alon ng katahimikan, ngunit sa ilalim nito, ang agos ng tensyon ay papalakas. Para kay Liana, bawat ngiti ni Marco ay isang sinag ng araw, habang bawat sulyap ni Katrina ay isang nagbabantang ulap. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang mahabang shift, pagod na umupo si Liana sa gilid ng kanyang kama. Tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Agad niya itong sinagot na may ngiti sa labi. Nay, kamusta na po? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Puno ito ng pag-aalala. Anak, ang tatay mo kasi. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Bakit po, Nay? Anong nangyari kay tatay? Huwag kang mag-alala masyado, anak. Nahilo lang siya kanina. Dinala namin sa doktor, sabi. Kailangan daw ng isang maliit na operasyon para sa ugat sa binti niya. Hindi naman daw delikado. Pero huminto ang kanyang ina at alam na ni Liana ang kasunod. May kamahalan. Parang may humigpit sa dibdib ni Liana. Operasyon, gastos, utang. Ang mga salitang paulit-ulit na lang niyang naririnig. Magkano po, Nay? Tanong niya.
Kahit takot siyang marinig ang sagot, narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Ang halagang sinabi nito ay sapat na para ubusin ang lahat ng naipon niya at kulang pa. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawa po ako ng paraan, sabi ni Liana. Pilit pinapatatag ang kanyang boses kahit pakiramdam niya ay bibigay na siya. Pagkababa ng telepono, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang bigat, napakabigat ng responsibilidad. Tumingin siya sa kanyang cellphone, ang wallpaper niya. Isang litrato ng kanyang mga magulang, nakangiti habang nasa isang fiesta para sa kanila. Para sa ngiting iyon, napabuntong hininga siya, pinunasan ng luhang, hindi niya namalayang tumulo. Mahina niyang binulong sa hangin. Kaya ko to, para sa inyo. Ang hindi niya alam, ang kanyang desperasyon ay narinig. Ang security guard na inutusan ni Katrina ay nagkataong nagpapatrolya sa labas ng staff quarters at narinig ang bahagi ng kanyang pag-uusap. Isang mabilis na text message ang ipinadala nito. Nang mabasa ni Katrina ang mensahe, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang perpektong pagkakataon. May motibo na ang kanyang biktima. Kinabukasan, may malaking event na gaganapin sa villa, ang anniversary ball. Lumapit si Katrina sa opisina ng general manager. Sir, for the anniversary ball tonight, I was thinking of showcasing the Illustre family jewels. Ipakita natin ang legacy ng pamilya. It would be a wonderful tribute to Doña Elena's late husband. Isang magandang ideya. Pumayag ang manager. Binigyan si Katrina ng access sa private suite ni Doña Elena, kung saan nakatago sa isang espesyal na safe ang isang particular na set ng mga diamanteng alahas. Habang naglalakad si Katrina sa pasilyo patungo sa suite, abala sa pagwawalis sa gilid si Aling Ellen. Nakita niya kung paano binuksan ni Katrina ang pinto. Hindi ito gumamit ng normal na susi. Gumamit ito ng isang itim na keycard, isang master key na alam ni Elena na para lang dapat sa general manager at sa head of security. Nagtaka siya, ngunit hindi siya nagpahalata. Nagpatuloy lang siya sa pagwawalis, habang ang kanyang isip ay nagsimulang maghinala. Sa loob ng suite, binuksan ni Katrina ang safe. Kinuha niya ang kumikinang na kwintas at hikaw na diamante. Hinawakan niya ito sa harap ng salamin. Isinukat sa kanyang leeg. Para sa kanya, ito ang kanyang hinaharap. Ito ang buhay na nararapat sa kanya. Ngunit hindi niya ito dinala sa event hall. Itinago niya ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Gabi ng anniversary ball. Lahat ay abala. Lahat ay masaya. Biglang, isang staff mula sa event organizing team ang tumakbo, namumutla ang muka. Nawawala. Yung Illustre Diamonds, wala sa display case. Kasabay ng sigaw na yon, sa isang maliit na bahay sa Batangas, tumunog ang cellphone ng ina ni Liana. Isang text message mula sa bangko. BDO. You have received PHP Wamtimo in Dosung Manlas from an online transfer. Ang musika ay tumigil. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ang buong anniversary ball ay naging isang crime scene. Sino ang huling pumasok sa suite ni Doña Elena? Tanong ng head of security. Agad na lumitaw si Katrina. Ang muka ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala. Ngunit ang mga mata ay may malamig na kalkulasyon. Ako, inihanda ko ang mga alahas para sa display. Pagkatapos noon, bumalik na ako dito sa hall. Tumingin siya sa paligid. Ang mga staff na on duty lang sa floor na yon ang dapat tanungin. Mabilis na kumilos ang mga gwardiya. Tinipon ang lahat ng staff na nakatalaga sa VIP wing. Kasama doon si Liana na tumutulong mag-serve ng mga inumin kanina lang. Nagsimula ang pagtatanong. Isa-isa, nang si Liana na ang nasa harap, biglang nagsalita si Katrina, tila nag-aalangan. Sir, I don't want to cause any trouble pero kanina po kasi I overheard Liana on the phone. She sounded very desperate. Something about her father needing money for an operation.
Lahat ng mata ay bumaling kay Liana. Ang kanyang pamumutla ay tila naging isang pag-amin. Hindi po totoo yan. I mean, totoo po na kailangan ng pera. Pero hinding-hindi po ako magnanakaw. Depensa ni Liana. Nanginginig ang boses. Kung ganon, wala naman sigurong problema kung i-check namin ang locker mo at ang iyong mga gamit. Hindi ba, Liana? Sabi ni Katrina. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Walang magawa si Liana. Ang pagtanggi ay lalo lang magpapatibay ng kanilang hinala. Sa harap ng lahat, sinamahan siya ng 2 gwardiya papunta sa staff locker room. Sumunod si Marco, si Katrina, at ang head of security. Ang hiya ay parang isang kumunoy na unti-unting lumalamon sa kanya. Binuksan ang kanyang locker. Walang nakita. Tingnan niyo ang bulsa ng kanyang uniform. Utos ni Katrina. Isang babaeng gwardiya ang lumapit. Nanginginig na itinaas ni Liana ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang ipinasok ng gwardiya ang kamay sa bulsa ng apron ni Liana. At paglabas nito, sa gitna ng kanyang palad, isang diamanteng hikaw ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Tumigil ang paghinga ng lahat. Hindi sa akin yan, bulong ni Liana, habang ang mundo niya ay unti-unting umiikot. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit hindi siya tumingin sa hikaw. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, ang mga mata niya ay naghahanap ng isang tao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang katiting na pagtitiwala. Ang nakita niya ay pagkalito, sakit, at isang anino ng pagdududa. At may isa pa, sabi ng head of security, na ngayon ay may hawak na cellphone. Kaka-confirm lang ng aming finance department, may isang malaking halaga, 150,000 pesos, na pumasok sa bank account ng nanay ni Liana kaninang hapon lang from an untraceable online source. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong, ang hikaw, ang pera, ang motibo, isang perpektong bitag. Hindi po. Si Liana ay napahagulgol na. Wala po akong alam dyan. Parang awa niyo na. Pero wala nang nakikinig. Ang mga bulungan ay naging mga salita ng paghuhusga. Lumapit ang general manager ng Villa. Ang mukha ay matigas at walang emosyon. Tumingin siya kay Liana na may pagkasuklam. Sa harap ng lahat ng staff at ng ilang bisitang nakikiusyoso, ibinaba niya ang kanyang hatol. Liana, you're fired at isusumbong ka namin sa pulis. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Liana. Winasak ang lahat ng natitira pa niyang pag-asa. Dinala si Liana sa isang maliit na security office para kunin ang kanyang formal na pahayag. Wala siyang masabi. Paulit-ulit lang sa isip niya ang mga nangyari. Parang isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagkalito. Sininyasan niya ang gwardiya na iwan muna sila. Nang silang dalawa na lang ang naroon, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga akusasyon kanina. Lumapit si Marco. Liana, nagsimula siya. Ang boses ay halos pabulong. Gusto kong maniwala sa'yo. Maniwala ka sa'kin. Gusto ko. Pero yung hikaw, yung pera sa account ng nanay mo, paano ko iintindihin yon? Hindi sumagot si Liana. Ang tanging hinihintay niya ay isang bagay lang, ang tiwala nito. Nakita ni Marco ang sakit sa mga mata niya. Nagpatuloy siya. Nagbabaka sakaling may makukuha siyang sagot na kahit paano ay magbibigay linaw sa lahat. Liana, sabihin mo lang sa'kin ang totoo. Huminto siya, tila nag-aatubili sa sarili niyang mga salita. Desperado ka ba talaga? Sa isang iglap, tumigil ang pag-agos ng mga luha ni Liana. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, pagkadismaya.
Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang pagnanakaw, ang paratang, ang pagkawala ng trabaho, lahat ng yun ay masakit. Ngunit ang pagdududa mula sa taong pinagkatiwalaan niya, yun ang pumatay sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa maliit na bulsa ng kanyang apron. Isang tuyong bulaklak ng sampagita ang ibinigay sa kanya ni Marco noong una silang naglakad sa hardin. Maingat niya itong inilagay sa palad ni Marco. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. Ang boses niya ay kalmado, ngunit basag. Akala ko, iba ka. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Iniwan si Marco na nakatayo roon, nakatulala. Hawak ang tuyong bulaklak na sumisimbolo sa kanilang nasirang tiwala. Sa labas, sinalubong siya ng gwardiya para ihatid palabas ng villa. Sa kanyang paglakad sa pasilyo, nakasalubong niya si Katrina na mabilis na pumasok sa security office para damayan si Marco. Sa daan, aksidenteng nabunggo ni Katrina si Aling Ellen na abala sa pag-ayos ng mga basurahan. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Matanda! Sigaw ni Katrina bago nagmamadaling pumasok sa opisina. Sa pagmamadali nito, hindi niya napansin na may isang maliit at nakatuping papel na nahulog mula sa bulsa ng kanyang blazer. Mabilis ang mga mata ni Aling Ellen. Nang walang nakatingin, pasimple niyang pinulot ang papel gamit ang kanyang pang-ipit ng basura. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Pagdating sa staff quarters, binuksan niya ito. Isang pangalan at isang address. Isang address ng isang sanglaan sa bayan. Samamantala, nasa labas na ng malaking gate ng Villa Ilustre, si Liana. Hawak niya ang isang maliit na bayong na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang mga gwardiya ay nakatingin. Tinitiyak na hindi na siya babalik. Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. At ang pinakamasakit, wala siyang karangalan. Kasabay ng pagsara ng bakal na gate, isang malamig na hangin ang umihip. At pagkatapos, dahan-dahan, nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya palayo. Bawat patak ng ulan ay tila nakikisabay sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mag-isa, sa gitna ng isang bagyo na siya mismo ang sentro, ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay parang maliliit na bato na bumabagsak sa kanyang balat. Basang-basa na si Liana at ang lamig ay hindi na lang sa labas, kundi umabot na hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Wala siyang patutunguhan, wala siyang malalapitan. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada sa labas ng villa, parang isang basang sisiw na iniwan ng kanyang ina. Liana! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sinasago pa ang ingay ng ulan. Lumingon siya. Sa di kalayuan, may hawak na malaking payong si Nanay Delia. Halos tumatakbo palapit sa kanya. Nang makarating ito, agad siyang ipinasilong sa payong. Diyos ko, bata ka. Magkakasakit ka nito, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, nang maramdaman niya ang pag-aaruga, ang lahat ng pader na itinatayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, hiya, at pagkabigo. Walang imik na inakay siya ni Nanay Delia palayo roon. Patungo sa maliit na bahay nito sa likod lang ng staff quarters. Ang kusina ni Nanay Delia ay maliit, pero mainit at amoy bawang at sibuyas. Ipinagkaiba ito sa malamig at malawak na mga pasilyo ng villa. Agad siyang binigyan ng tuyong tuwalya at isang malinis na duster. Magbihis ka muna at ipagluluto kita ng mainit na lugaw, sabi nito. Habang nagluluto si Nanay Delia, nakaupo lang si Liana sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng sandok na tumatama sa kaldero, ang tanging maririnig. At sa bawat tunog na yon, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib hanggang sa hindi na niya napigilan. Muli siyang umiyak. Ngayon, wala nang pigil. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya
ay bumuhos. Hindi nagsalita si Nanay Delia. Hinayaan lang niya si Liana na ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na ito, inilapag niya ang isang mangkok ng mainit at mabangong aros kaldo sa harap niya. "Sige na, kumain ka," sabi nito. Nanginginig na hinawakan ni Liana ang kutsara. Sa unang subo niya, ang init ng lugaw ay kumalat sa kanyang katawan. At kasabay ng lasa ng sabaw, naramdaman niya ang alat. Ang alat ng sarili niyang mga luha na patuloy na tumutulo sa mangkok. Ang pait ng kanyang sinapit ay hinaluan ng tamis ng kabaitan ng isang halos estranghero. "Wala kang kasalanan, Liana. Alam ko yan." Basag ni Nanay Delia sa katahimikan. "Marami na akong nakitang tulad ni Katrina dito sa villa. Mga taong handang yurakan ang iba para lang umangat." Umiling si Liana. Pero naniwala sila sa kanya. "Nay, kahit si Marco." Ang pagbanggit sa pangalan niya ay parang isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Umupo si Nanay Delia sa tapat niya. "Anak, sa mundong ito, mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan, lalo na kung maganda itong pakinggan. Pwedeng kunin sa'yo ang trabaho, ang pera, pero ang dignidad, Liana, ikaw lang ang pwedeng magbigay niyan. Huwag mong hahayaan na kunin din nila yon sa'yo." Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa kaluluwa ni Liana. Dignidad. Ang salitang binitawan niya kay Marco. Ang salitang ipinagmamalaki niya. Samantala, sa kanyang marangyang silid sa villa, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang tuyong bulaklak ng sampagita na nasa kanyang palad. Naalala niya ang sinabi ni Liana sa hardin. Ang totoong mahirap, yung walang dignidad, may mali. Hindi nagtutugma ang isang taong may ganoong paninindigan. Magnanakaw para sa pera? Nagsimulang magtanim ng duda sa kanyang isipan. Sa maliit na kusina, huminto na sa pag-iyak si Liana. Tapos na ang kanyang lugaw. Tumingin siya kay Nanay Delia. Ang mga mata niya ay namumugto pa. Ngunit may bago ng kislap dito. Isang kislap ng determinasyon. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Hindi siya pwedeng umuwi sa Batangas na dala ang kahihiyan para sa kanyang mga magulang, para sa pangalan na pinakaiingatan nila. "Hindi ako aalis, Nanay," mahinang sabi ni Liana, ngunit puno ng bigat at paninindigan. "Lalaban ako para sa pangalan ng pamilya ko." Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring masama. Ngunit para sa tatlong tao, ito ang araw ng pagkilos. Maagang nagpaalam si Aling Ellen sa head gardener. Sinabing may bibisitahin lang siyang kamag-anak na may sakit sa bayan. Sumakay siya ng jeep, nakipagsiksikan sa ibang mga pasahero, ang amoy ng usok at alikabok ay nanunuot sa kanyang damit. Para sa isang donya na sanay sa de-aircon na sasakyan, ito ay isang maliit na sakripisyo. Narating niya ang address na nasa papel. Isang maliit na sanglaan na nakatago sa isang eskinita. Imposibleng pumasok ng hindi makikilala. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Umupo siya sa isang karinderye sa tapat, umorder ng kape, at nagmasid. Ang amoy ng pritong isda at ang ingay ng mga tricycle ay malayo sa kanyang nakasanayan, ngunit tiniis niya. Pagkalipas ng isang oras, nakita niya ang hinahanap niya. Isang babaeng kamukha ni Katrina ang lumabas mula sa sanglaan para magtapon ng basura. Kaswal itong nakikipag-usap sa isang katrabaho. "Oo nga, malaking bayad ang parating," narinig ni Aling Ellen na sabi ng babae. Sabi ni pinsan, konting tiis na lang daw. Pagkatapos ng malaking event sa villa, diretso na ang padala. Pinsan, malaking bayad. Event sa villa. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Elena. Hindi pa ito ebidensya, pero isa na itong direksyon. Isang napakalinaw na direksyon. Samantala, sa Villa Ilustre, hindi natulog ng maayos si Marco. Ang mga salita ni Liana, "Akala ko iba ka."
ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Pumunta siya sa security room. I want to see all the CCTV footage from yesterday. Lalo na yung sa VIP wing. Mariin niyang utos. Ilang oras siyang nakatutok sa mga monitor. Pinanood niya ang bawat galaw, bawat anino. Paulit-ulit. Walang anumang kuha na nagpapakitang lumapit si Liana sa suite. Walang anumang kuha na mayroon siyang itinago sa kanyang bulsa. Pero may napansin siyang iba. Isang bagay na mas nakakabahala. May isang partikular na anggulo malapit sa locker room ni Liana na hindi abot ng kamera. Isang perpektong blind spot. Bakit may blind spot dito? Tanong niya sa gwardiya. Disenyo po talaga yan, sir. Para sa privacy ng mga staff kapag nagpapalit sila. Sino ang nakakaalam ng mga blind spot na ito? Tanong ulit ni Marco. Management at security personnel lang po, sir. Hindi po yan alam ng mga ordinaryong staff. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Management. Isang taong may sapat na kaalaman sa bawat sulok ng villa. Isang taong may access sa master key. Isang taong may motibong sirain si Liana. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Katrina. Ang pagdududa niya kay Liana ay unti-unting naging hinala kay Katrina. Ngunit hinala pa lang ito. Kailangan niya ng pruweba. Ang anunsyo para sa gaganaping Founders Gala, ang pinakamalaking selebrasyon para sa anibersaryo ng Villa, ay nakapaskil sa lahat ng dako. At bilang bagong promote na Head of Guest Relations, si Katrina Sandoval ang napiling magbigay ng pambungad na pananalita. Sa maliit na bahay ni Nanay Delia, nabasa ni Liana ang anunsyo online. Ito na ang magiging entablado ni Katrina, ang kanyang koronasyon. Pupunta ako, sabi ni Liana. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Anak, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Nanay Delia. Tumingin si Liana sa labas ng bintana. Hindi po ako pwedeng magtago habang buhay, nay. Kung hahayaan kong siya ang magsalita, para ko na rin pong inamin na ako ang may kasalanan. Kailangan nilang marinig ang panig ko. Ang Founders Gala, ang gabi ng selebrasyon. Ngunit para sa kanila, ito ang magiging gabi ng katotohanan. Handa na si Liana, handa na si Marco, at sa isang sulok, si Aling Ellen ay may sarili na ring plano. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling pagtutuos. Ang gabi ng Founders Gala ay dumating na may dalang bigat at pangako. Ang Grand Ballroom ng Villa Ilustre ay napuno ng mga maimpluwensyang bisita, kumikinang na mga ilaw at tunog ng mahinang tugtugin ng violin. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, ang hangin ay puno ng hindi nabibigas na tensyon. Si Katrina, sa kanyang mamahaling pulang bestida, ay parang isang reyna na naglilibot sa kanyang kaharian. Bawat ngiti, bawat bati ay perpektong kinalkula. Siya ang sentro ng atensyon, ang larawan ng tagumpay. Sa isang sulok, malapit sa buffet table, nakatayo si Marco. Ang kanyang tuxedo ay mukhang perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sinubukan niyang lapitan si Katrina para kausapin, pero palagi itong may paraan para umiwas. Marco, darling, let me introduce you to Senator Lim. Sabi nito, hinihila siya palayo. Katrina, we need to talk. Later, Marco, the guests are our priority tonight. Sagot nito na may matamis na ngiti, ngunit ang mga mata ay nagbabala. Sa kabilang dako, sa may service entrance, nanginginig ang kamay ni Liana. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na pinahiram ni Nanay Delia. Malinis, disente, ngunit hindi maikukumpara sa mga suot ng mga bisita. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Nanay Delia, hinahawakan ang kanyang kamay para palakasin ang kanyang loob. Tumango si Liana, huminga ng malalim. Opo, Nay, para po sa katotohanan. Tinulungan siya ng matanda na makapasok sa ballroom nang hindi napapansin ng karamihan sa mga gwardya. Tumayo sila sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking haligi, nagmamasid.
At doon din, sa may hardin sa labas lang ng ballroom, nagwawalis si Aling Ellen. Ang kanyang salakot ay nakatakip sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, nakatutok sa loob. Ang plano ng tatlo ay magkakaiba, ngunit ang kanilang layunin ay iisa, ang mabuksan ang mga mata ng lahat sa kasinungalingan ni Katrina. Naramdaman ni Katrina ang isang bagay na kakaiba, isang pakiramdam na pinapanood siya. Inilibot niya ang kanyang tingin. Wala siyang makita, ngunit hindi siya mapakali. Tila may hinihintay siyang isang bagay na mahalaga, isang kumpirmasyon, isang tawag. Dumating ang oras. Ang host ng gabi ay umakyat na sa entablado. And now, to give her inspirational opening remarks, let us all give a warm round of applause to the woman of the hour, Villa Illustre's newly promoted Head of Guest Relations, Miss Katrina Sandoval. Nagpalakpakan ng lahat. May kumpiyansang umakyat si Katrina sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Inayos niya ang mikropono. Sa kanyang pagtingin sa karamihan, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napadpad sa madilim na sulok sa likod. At doon, nakita niya ito. Isang anino na dahan-dahang lumabas mula sa likod ng haligi. Si Liana. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng ballroom. Ang palakpakan ay humina. Ngunit hindi nila ito narinig. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Isang nangiting mapang-asar, mapanalo. Isang nangiting nagsasabing, "Nandito ka pala. Tamang-tama. Para mapanood mo ang aking tagumpay at ang iyong huling pagbagsak." Ang katahimikan ay bumalot sa entablado. Hawak na ni Katrina ang mikropono. Ang buong Villa Illustre ay naghihintay sa kanyang mga salita. Humigpit ang hawak ni Katrina sa mikropono. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Isang karangalan ang magsalita sa inyong harapan ngayong gabi. Simula niya, ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng bakal. Ang Villa Illustre ay itinayo sa isang pundasyon, tiwala, integrity. Dito, pinapahalagahan natin ang katapatan. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Mawalang galang na po. Isang boses, mahina ngunit malinaw, ang pumutol sa katahimikan. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang humakbang si Liana palabas mula sa anino ng haligi. "Bago po kayo magpatuloy," sabi ni Liana, ang tingin ay nakatuon lamang kay Katrina. "May gusto lang po akong sabihin." 2 security guard ang mabilis na kumilos para harangin siya. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Liana, isang katawan ang humarang sa kanilang daan. Si Marco. "Hayaan niyo siya," mariin niyang sabi. Natigilan ang mga gwardya. Walang nangahas na gumalaw. Ang lahat ng atensyon ay na kay Liana na ngayon. Naglakad siya palapit sa entablado, hindi sa paraan ng isang akusado, kundi sa paraan ng isang taong may karapatan. "Ang pangalan ko po ay Liana Cruz," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Pinalaki po ako ng aking mga magulang sa Batangas na may isang aral. Ang kahirapan ay hindi kasalanan, pero ang pagnanakaw ay kasalanan sa Diyos at sa tao. Ang pangalan po ng pamilya ko, iyon lang ang yaman na mayroon kami, at hindi ko po yun dudumihan." Tumingin siya sa mga mata ni Katrina. "Hindi po ako magnanakaw." Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Katrina. "Nakakaawa ka, Liana. Ang ebidensya ay malinaw. Huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo. Ako ang magpapatunay." Isang bagong boses ang pumuno sa ballroom. Isang boses na kalmado, makapangyarihan, at pamilyar. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa hardin, isang matandang babae na nakasuot ng damit hardinero ang dahan-dahang pumasok. Si Aling Ellen. Ngunit habang siya ay naglalakad patungo sa gitna,
Ang kanyang dating pagkayukod ay unti-unting umuunat. Ang kanyang mabagal na mga hakbang ay naging tiyak at may awtoridad. Nang makarating siya sa gitna, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salakot. Isang malakas na hininga, ang tila sabay-sabay na pinakawalan ng lahat. Ang gulat ay mababasa sa bawat mukha sa silid na yon. Ang hamak na hardinero ay si Doña Elena Ilustre. Namilog ang mga mata ni Katrina. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kakayo po, hindi pinansin ni Elena ang kanyang pagkagulat. Humarap siya kay Katrina. Ang mga mata niya ay matalas na parang isang kutsilyo. Katrina, yung set ng alahas, isang kwintas at isang pares ng hikaw. Tama? Tanong ni Elena. Kung si Liana ang kumuha, nasaan ang kapares ng hikaw na itinanim niyo sa bulsa niya dahil iisa lang ang nahanap ninyo? Hindi nakasagot si Katrina. Nagpatuloy si Elena. At ang blind spot sa CCTV malapit sa locker room. Alam mo ba na tanging management lang ang nakakaalam kung saan yon? Isang perpektong lugar para maglagay ng ebidensya ng hindi nakikita. Nagsimulang mamawis ang noo ni Katrina. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. At ang huli, sabi ni Elena, ang boses ay lalong bumigat. Yung pinsan mo, sa sanglaan sa bayan, mukhang may hinihintay siyang malaking bayad para itago ang isang kwintas at isang hikaw na diamante. Dito na hindi nakatiis ang security guard na kasabwat ni Katrina. Bigla siyang lumuhod. Patawad po, Doña Elena. Patawad po. Inutusan lang po ako ni Ma'am Katrina. Pinangakuan niya po ako ng malaking pera. Gumuho ang mundo ni Katrina. Napaluhod siya sa entablado. Ang kanyang pulang bestida ay kumalat sa sahig na parang dugo. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap ng lahat. Dumating ang mga pulis. Habang isinusuok bitang posas sa kanyang mga kamay, ang tanging nakita niya ay ang mukha ni Liana. Hindi nagagalak, hindi mapaghiganti, kundi puno ng awa. Nang matapos ang lahat ng gulo, nang ang mga bulungan ay humina na, lumapit si Elena kay Liana. Walang salita. Yakap lang ng isang ina. Sa yakap na yon, lahat ng sakit, lahat ng hiya ay tila naghilom. Nang maghiwalay sila, nakita ni Liana si Marco na nakatayo sa harap niya. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at sakit na hindi masukat. Sa harap ng lahat ng natitirang bisita, sa harap ni Elena, dahan-dahang lumuhod si Marco sa paanan ni Liana. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Liana, patawarin mo ako. Nabulag ako. Tumingin si Liana sa kanya. Ang mga mata niya ay puno rin ng luha. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, hindi mabasa ni Marco kung ano ang naroon. Pagpapatawad ba? O isang paalam? Hindi siya sumagot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa Villa Ilustre ay matagal nang humupa. Napalitan ng mga bagong bulungan at bagong kwento. Sa isang maaraw na bayan sa Batangas, isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka ng kape ang masiglang umuusbong. Sa gitna nito, isang babae na may pamilyar na ngiti ang abala sa pakikipag-usap sa mga magsasaka. Si Liana. Hindi na siya ang receptionist na puno ng takot, kundi ang tagapamahala ng bagong community project ng Ilustre Foundation. Ang kanyang sahod ay hindi na lang para sa pamilya. Ito ay para sa buong komunidad. Ang utang na loob na dati niyang pinapasan ay nabayaran na. At ngayon, siya na ang nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Sa di kalayuan, isang lalaki na nakasuot ng simpleng puting t-shirt ang buong tiyagang nagbubuhat ng mga sako ng fertilizer kasama ang ibang mga trabahador. Pawisan, magaspang na ang mga kamay, malayo sa imahe ng isang tagapagmana na galing Switzerland. Si Marco, hindi na siya bumalik sa ibang bansa. Pinili niyang manatili hindi para pilitin si Liana na patawarin siya, kundi para patunayan sa gawa at hindi sa salita na nagbago na siya.
ang bawat sako na kanyang binubuhat, ang bawat proyektong tinutulungan niyang itayo para sa komunidad ni Liana ay ang kanyang tahimik na paraan ng pagsisisi. Minsan, nagkakasalubong ang kanilang mga mata. May ngiti si Liana, isang ngangiting magalang, ngunit may distansya pa rin. At tinatanggap iyon ni Marco. Alam niyang ang tiwalang sinira ay hindi basta-basta na ibabalik. Sa hardin ng Villa Ilustre, isang matandang babae ang masayang nakikipaglaro sa ilang mga bata mula sa kalapit na barangay. Tinuturuan niya sila kung paano magtanim ng mga buto ng mirasol. Hindi na siya si Aling Ellen na nagpapanggap at hindi na rin siya ang istriktang si Doña Elena na nagmamasid. Siya na lang si Elena, isang lola na natagpuan ang tunay na yaman, hindi sa mga diamante na nakatago sa isang safe, kundi sa mga halakhak ng mga bata at sa lupang nagbibigay buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga si Marco sa ilalim ng isang puno ng mangga sa Batangas, isang anino ang tumakip sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Liana. May hawak na 2 tasa, walang salita. Iniabot lang nito sa kanya ang isang tasa. Ang amoy, pamilyar, ang matapang at mabangong amoy ng kapeng barako. "Salamat," sabi ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Umupo si Liana sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi na rin masyadong malayo. "Kamusta na si tatay?" tanong ni Marco. "Mabuti na siya," sagot ni Liana. "Salamat sa tulong ng foundation. Salamat sa tulong mo." Tumingin si Marco sa malayo. Wala yon. Kulang pa nga yan. Katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Payapa ito. "Marco?" Basag ni Liana sa katahimikan. Lumingon ito sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakita niya ulit ito. Ang nangiti na unang nagpatibok ng kanyang puso. Isang ngiting totoo, walang pait, at umabot hanggang sa mga mata. "Alam mo," sabi ni Liana, "mas masarap pala ang kape kapag may kasamang pag-asa." Sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang pagpapatawad ay hindi isang salita na binibigkas, kundi isang tasa ng kape na ibinabahagi. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay bagong simula pa lang. Isang simula na itinayo, hindi sa karangyaan o sa mga plano, kundi sa pinakasimpleng bagay sa lahat. Isang pusong natutong magpatawad at isang pusong natutong maghintay. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagpapatawad ni Liana at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Aaminin ko po, habang isinusulat ko ang tagpo kung saan pinagdudahan ni Marco Liana, ako mismo ay nasaktan. Sapagkat iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa isang salita mula sa taong ating pinakamamahal. Ang kwentong ito ay hango sa paniniwalang sa bawat isa sa atin. Mayroong isang Liana na puno ng kabutihan at isang Elena na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Ito ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may isang maliit na ilaw ng pag-asa na naghihintay, na ang pagpapatawad ay isang buto na kapag itinanim sa pusong handa, ito ay tutubo at mamumulaklak sa tamang panahon. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Liana, sa kabila ng lahat ng sakit, kaya niyo bang magpatawad? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay sumalat sa inyong puso, isang like at share ay malaking bagay na po para sa amin. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.